Makakausap po natin ang kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio. Magandang araw ho sa inyo and thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Representative Tinio, sir. Si Bombo Genesis po ito. Hi, good morning Bombo Genesis at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning, magandang umaga po. At tayo po napapanood din sa atin pong 32 stations nationwide. Sir, unahin ko po, I understand na pakinggan ho siguro ninyo yung last na voice clip na inere ho natin about dun sa pangako ni Pangulong Marcos na pag-iibayuhin yung tulong ng administrasyon sa mga kaguruan, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. No? Ano pong reaction ho ninyo doon sa part na binabanggit ni Pangulong Marcos yung kanyang mga pangako at nagawa ng kanyang administrasyon sa education sector, sir? Well, ang isang kapansin-pansin, particular tungkol sa edukasyon at sa mga guro, ang gusto talaga marinig ng teachers natin ngayon, of course, yung usapin ng pagtaas ng kanilang sweldo. So unfortunately, hindi nabanggit ito, no? Walang anumang sinabi tungkol sa pagtaas ng sweldo ng teachers. Mahalaga to dahil kung ikukumpara natin ang mga sweldo ng mga teachers sa mga nurse or police at sundalo ay napag-iwanan na sila, no? Tumaas yung mga salaries ng ibang yon pero hindi yung sa guro. So yun yung una. Pangalawa, nabanggit ng Pangulo yung promotion ng mga teachers. So, yung pangako niya last year na walang magre-retire na teacher 1. So, nabanggit din niya na sa taong ito may 80,000 na mga teachers na na-promote, no, dun sa expanded career progression. Tama po yan, kaya lang ang realidad ngayon in the field ay marami talagang nag-apply dun sa para ma-promote. At mahirap din yan, no? Maraming mga requirements. So, nag-apply at nag-qualify para sa promotion. Pero marami po ay hindi pa na-promote dahil wala na raw budget. No? So, medyo limited yung mga um, available na slot para sa promotion dahil kapos ang pondo. So, yan ang nangyayari ngayon. Medyo disappointed ang marami dahil hindi pa nila kailangan mag-intay sila uh, hanggang sa magkaroon ng sapat na pondo bago sila ma-promote. Mm. Pero sa kabuuan, sir, realistic naman yung kanyang mga nabanggit sa education sector. Lalo at may statement ho siya na nagsasabing prioridad pa rin ng aking administrasyon ang edukasyon. Anong take ho ninyo diyan? Uh, well, sa isang banda, um, merong mas malaking budget this year, no? Pero yun na nga, marami pa ring mga kakulangan, no? So kahit may mga hakbang, no, para mabigyan ng promotion, may mas malaking budget para sa classrooms, pero siguro sa kabuuan pwede natin sabihin hindi pa na-deliver hanggang ngayon, no? Parang yung classrooms hindi pa rin nasosolve ng administrasyong ito yung yung markadong problema talaga na sa ilalim sa nakarang 4 na taon ng Marcos Jr. administration ay napakabagal, pambihira. Kumpara natin sa ibang mga administrasyon, napakabagal po ng pagpapatayo ng mga classroom, no? Nasa may mga taon na ilang daan lamang ang napatayong classroom samantalang patuloy na lumalaki yung shortage ng classrooms at hindi pondo ang problema dahil may budget na nakalaan uh, uh, pero hindi ma-solve yung problema na mabagal ang classroom construction. So yun ang problema, no? May pondong nilalaan either kapos o hindi pa rin ma-deliver yung mga dapat na i-deliver sa edukasyon.
ibang usapin ho tayo sir 'no, dun sa initial, part ng kanyang, message ay, agad siyang dumako doon sa flood control scandal, including yung, Mm, filing of, cases, multiple mm. cases against, sa kanyang, pinsan si Representative Romualdez. Parang, development doon sa kanyang pinakatumatak na remarks nung, 4th, Mhm. SONA or ika-4 na State of the Nation Address. Kontento ho kayo sa pag-usad, una, ng mga cases against, doon sa mga napangalanan and then pangalawa, doon sa nagpapatuloy pang investigation? Mm. Well, I think lahat ng mga Pilipino hindi kontento 'no, after 1 year, naghahanap pa rin talaga nung malaking isda na tinatawag. Ah, so yun yung unang punto. Ngayon ang development ay sa wakas ay, may pangako ang pangulo na may malaking isda, in this case, the former speaker at yung pinsan niya 'no, si, former Speaker Romualdez. Ah, pero again, um, ano pa 'to 'no, it remains to be seen dahil sinasabi, sa hinaharap ay, kakasuhan ang former speaker. So, ah, tignan natin 'no. Ngayon ang importante ring, sabihin dito ay, ah, kung kakasuhan man ang former speaker, kailangan intindihin din natin na hindi matatapos dito or hindi dapat ituring na puwede nang isara ang usapin ng flood control at puwede na tayong mag-move on 'no. Dahil, yung nangyaring flood control, corruption ay, hindi lamang, Kongreso ang, responsable dito at dapat managot kung hindi ano yan, para mangyari ang ganyang kalaki at kalaganap na corruption ng DPWH, pondo ng DPWH, sabuatan talaga yan ng executive branch at saka ng legislative 'no. So 'wag nating kalimutan na kailangan din may kasuhan, may imbestigahan, kasuhan at panagutin sa executive branch 'no, at yan yung hindi pa natin nakikita. In fact, yung mga, um, susing tao sa executive branch, sila pa yung nabibigyan ng immunity 'no. Case in point, pinakatampok dito si former DPWH Secretary Bonoan 'no. So ngayon nasa proseso ng, na pagbibigyan ng immunity 'no. So kailangan na, bukod sa mga nasa legislative, Kongreso o Senado ay, may pananagutan din ang executive branch hanggang sa Malacanang 'no. Huwag nating kalimutan na may mga tinukoy na, involved, may mga tinanggal na cabinet, mga secretary ng mga department Mm, at mm, cabinet, mm. pero hindi naiimbestigahan 'no. Okey, oo. Huli sigurong, topic, sir ano, yoong pagtatapos ho ng unang regular session ng, 20th Congress ay naging, debate ho sa inyo yung version ng political dynasty, Hmm. bill. Sabi nga ho ninyo noon yung loose ang, inaprubahan ng mas nakararaming, mga mambabatas gayong may mas magandang, porma sana. Pero kahapon Mm. walang nabanggit si Pangulong Marcos dito. Tama kayo, walang anumang pagbanggit ang pangulo, samantalang last year, um, kasama sa mga ipinangakong reforma, bilang pambawi kumbaga 'no, sa flood control, corruption scandal, isa yang political dynasty pero ngayon wala na anumang, pagbanggit dito. Nakataka-taka dahil, ang pangulo mismo ang kumbaga ang bubuhay ah, sa pag-asa ng mga taong bayan na sa ilalim ng administrasyon niya ay finally magkakaroon ng, batas para ipatupad yung mandatong anti-dynasty. So, yun nga, nevertheless, nakasalang yan sa Senado ngayon dahil pinasa na ng House yung version. Bagaman kapos na kapos 'no, dahil napakalimitado nung ipagbabawal, na mga dynasty, ay, ah, pa pa
dapat na ituring ng mamamayan na isang ano pa rin yan, no? Buhay na usapin. At ang focus ngayon ay sa Senado. Kailangan magpasa sila ng kanilang version tapos finally harapin ito ng dalawa through the BICAM. At ang panawagan natin ay dapat magkaroon ng ngipin yung anti-dynasty law. Okay. Thank you so much for joining us again, Representative Tino Soriano. Panghuli na lang siguro, without giving context, mga ilan po yung grado na ibibigay po ninyo kay Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address? Maraming mga hindi na tugunan. Nabanggit yung dynasty, yung sweldo ng guro. Kaya para sa atin, ako ano lang, pass or fail. Para sa akin, fail pa rin ito. Okay, again, thank you so much for joining us. Ingat po kayo, Representative Tino, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga ho. Ang kinatawan po ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio Magacabombo. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Pangunahin po dito yung education na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.